Reincarnation ng businesswoman sa school. Kabanata 81. Nang makita nila ang mga maluluwag na kwarto at ang eleganteng palamuti sa loob, muling natigilan ang lahat. Hindi man lang sila naglakas loob na pumasok sa loob, ngunit huminto sa pintuan. Nakapunta na talaga sila sa ganoong kalawak at magandang bahay noon. Ito ay bahay ni Gu Qinxiang. Gayunpaman, nang sila ay pumunta sa kanyang lugar, sila ay nakaramdam ng labis na kaba at walang ideya kung paano kumilos. Kung mayroon silang ibang pagpipilian, hindi sila pupunta sa lugar ni Gu Qinxiang. Siyempre, hindi rin sila nagustuhan ni Gu Qinxiang. Pakiramdam sa bahay. Huwag kang kabahan. Pasok kayo sa loob. Sasabihin ko sa iyo ang lahat. Ibinaba ni Guning ang lahat ng gamit. Hinayla niya sina Guman at Guqing habang naglalakad papunta sa sala. Medyo kinakabahan pa rin si Guqing, habang si Guman ay nakahinga ng maluwag, dahil alam niyang binili ng kanyang anak ang bahay na ito. Kahit na hindi niya alam kung bakit bibili si Guning ng ganoon kamahal na bahay, pinili niyang maniwala sa kanyang anak. Mabagal na sumunod sina Jiang Shu at Jiang Xinyo. Mangyaring maupo, sabi ni Guning, ngunit ang ilan sa kanila ay nakatayo pa rin. Parang takot silang madumihan ang sofa. Maupo ka. Umupo si Guman ng mahinahon. Mga ad ng pub future. Umupo silang lahat pagkatapos, ngunit hindi mapalagay. Tita, Tito, naalala mo pa ba ang sinabi ko noong linggo? Kung yumaman ako, tiyak na hahayaan kitang mamuhay ng maayos, tanong ni Guning. Nang marinig iyon, parehong nakatitig sina Guqing at Jiang Shu kay Guning. Hindi nila namalayan ang nangyari. Tila, naalala nila ang mga salita ni Guning, ngunit ano ang kinalaman ng mga salita ni Guning sa nangyayari ngayon? Hindi sila makapaniwala na yumaman si Guning sa loob ng maikling panahon. Sa makatuwid, sinabi ni Guning sa kanila ang sinabi niya kay Guman. Ang pamilya ni Guqing ay namangha sa kwento. Siya ay nagligtas ng isang lalaki, nakakuha ng 10 milyong yuan, at kahit na nagplano na magpatakbo ng isang negosyo. Nasabi ko na dati. Kapag mayaman na ako, siguradong hahayaan ko kayong lahat na mamuhay ng maayos. Oras na para tuparin ang pangako ko. Bumili ako ng 2 bahay na magkasing laki talaga. Ang isa ay nasa tapat mismo ng isang ito. Ito ay para sa akin at sa aking ina. Ang kabaligtaran ay para sa iyong buong pamilya. Dahil hindi ko sinabi sa iyo ng maaga, hindi ko makuha ang lahat ng mga dokumento. Mangyaring dalhin ang iyong household register at marriage certificate dito bukas. Pagkatapos naming matapos ang pamamaraan, maaari kang lumipat ng direkta. Ang bahay ay pinalamutian din ng maayos. Ang kailangan mo lang bilhin ay mga pang-araw-araw na pangangailangan, sabi ni Guning. Makalipas ang mahabang panahon. Nasa panaginip ba ako? Tanong ni Guqing. Napakahirap paniwalaan. Agad niyang kinurot ng malakas ang hita ni Jiang Shu. Napasigaw si Jiang Shu sa sakit. Tinanong siya ni Guqing, masakit ba? Subukan ito sa iyong sarili. Sabi ni Jiang Shu. Hindi siya sisigaw kung hindi masakit. Pinandilatan ni Guqing si Jiang Shu. Talagang hindi niya gagawin iyon sa sarili niya. Haha, haha. Parehong hindi napigilan ni Guning at Guman ang tumawa ng malakas. Totoo. Sinabi ni Ningning na gusto niyang maghintay para sabihin sa iyo hanggang sa mabili niya ang bahay. Kaya lahat kami ay inilihim ito, paliwanag ni Guman. Pero, hindi naman mura ang mga bahay dito. Malaki ang gastos para makabili dito. Nalilitong sabi ni Guqing. Sila ay mahirap at hindi nakapagtapos ng kanilang pag-aaral, ngunit hindi ito nangangahulugan na wala silang alam. Mga ad ng pub future. Sa totoo lang, naguguluhan din si Guman tungkol doon. Nagmamadaling ipinaliwanag ni Guning, bueno. Magbubukas ako ng negosyo ng alahas, kaya pumunta ako sa CTG nitong weekend para bumili ng mga hilaw na materyales sa Jade. Gayunpaman, ang mga hilaw na materyales ay lahat ay natatakpan ng mga layer ng bato. May tambak at tambak ang mga ito. Walang nakakaalam kung alin talaga ang may jade sa loob. Kaya ito ay karaniwang isang sugal.
Ang sinumang pumutol ng jade mula sa mga hilaw na materyales ay maaaring ibenta ito sa site. Napakahirap makakuha ng emerald. Hindi ko alam kung swerte ba ako o ano. Bumili ako ng 5 hilaw na materyales, at buti na lang may 3 matataas na emerald sa mga ito. Nagbenta ako ng isa na kasing laki ng mansanas, at kumita ng mahigit 20 milyong yuan. Ginamit ko ang perang iyon para makabili ng mga bahay. At saka, para sa 2 pang esmeralda, iiwan ko ang isa para sa kumpanya ni Moke, habang ang isa naman ay gagamitin sa paggawa ng alahas para sa inyong lahat. Bago sila makabawi mula sa huling pagkabigla, lahat sila ay nabigla muli sa mga salita ni Guning. Ano? Mahigit 20 milyong yuan. Ito ang unang pagkakataon na nalaman nilang napakadaling kumita ng pera. Makalipas ang mahabang panahon, sa wakas ay naka-recover din sila. Ningning, napakatapang mong maglaro ng sugal na bato. Malumanay na pinuna ni Guman si Guning. Mas nag-aalala siya sa anak niya. Narinig niya ang stone gambling. Ito ay isang lubhang mapanganib na negosyo. Ang isa ay maaaring maging sobrang mayaman o mahirap sa isang gabi. Ito ay masyadong mapanganib. Huwag kang mag-alala. Alam ko kung paano haharapin ito. Agad na inaliw ni Guning ang kanyang ina. Well, hindi alam ni Guman kung ano ang sasabihin. Pinili pa rin niyang maniwala sa kanyang anak. Si Guning ay kumita ng maraming pera. Ang pamilya ni Guching ay nakaramdam din ng saya para sa kanya, ngunit binigyan niya sila ng napakamahal na bahay, kaya nakaramdam sila ng kaunting awkward. Ningning, alam kong mabait ka, pero masyadong mahal ang bahay. Ibinuka ni Guching ang kanyang bibig. Gusto niya itong tanggihan. Tita, alam ko na po kung gaano kalaki ang naitulong ninyo sa akin at sa aking ina mula pa noong bata pa ako. Mangyaring tanggapin ito. Kung tutuusin, isa kaming pamilya. Hindi ko na kayang makita kayong lahat na namumuhay ng mahirap, putol ni Guning kay Guching. Talaga, mangyaring tanggapin ito. Kami lang ang meron ngayon. Pamilya tayo, dagdag ni Guman. Nagkagulo bigla ang lahat. Totoo. Ngayon lang sila nagkaroon ng isa't isa. Ang iba sa Gu family ay hindi nagustuhan sa kanila at lumayo sa kanila. Mahusay, sagot ni Guching sa dulo. Naluluha siya sa kaligayahan. Nay, maaari na ba tayong manirahan sa isang magandang bahay mula ngayon? Tanong ni Jiang Xinyo na may pananabik sa kanyang mga mata. Nauunawaan na ang lahat ay nagnanais ng isang mas mahusay na buhay. Medyo nakonsensya si Guching at ang kanyang asawa na hindi nila nagawang magbigay ng magandang buhay para sa kanilang anak na babae. Kabanata 82. Oo. Maninirahan tayo sa napakagandang bahay pagkatapos bukas, sagot ni Guching na may pagmamahal sa kanyang mga mata. Sa pagkakaroon ng positibong sagot, si Jiang Xinyo ay nasa sabik na halos mapatalon siya. Wow! Napakagaling! Nang makitang masaya si Jiang Xinyo, masaya rin sina Jiang Shu at Guching bilang kanyang mga magulang. Sige, almost 8 PM na. Nagugutom ako. Nanay, tiya, mangyaring magluto ng hapunan para sa amin, sabi ni Guning. Nako, malapit na mag-8. Kailangan nating magluto ngayon. Agad na umalis si Guching sa sofa at hinayla si Guman, tumakbo papunta sa kusina. May gustong talakayin si Guning kay Jiang Shu, kaya hindi siya tumulong. Pinigilan din niya si Jiang Shu na gustong tumulong. Tito, pwede ba tayong mag-usap? Tanong ni Guning. Oo naman, sagot ni Jiang Shu, ngunit hiniling niya kay Jiang Xinyo na tumulong. Tito, dahil hindi na tayo mahirap, natural na ayaw kong ipagpatuloy mo ang paggawa sa napakaliit na pera. Siyempre, alam kong hindi ka pwedeng manatiling walang trabaho. Ayoko din makita yon. Dati, mahirap lang ang buhay natin, pero ngayon, mas maganda at maayos na ang buhay natin. So, gusto kitang tanungin. Gusto mo bang magsimula ng isang maunlad na negosyo at gagawin ang ating buhay sa hinaharap? O gusto mo lang magpatakbo ng isang maliit na negosyo? Hanggat hindi mo kailangang magutom o giniginaw, anuman ang gusto mo, kaya kitang suportahan ng buo sa pananalapi,
sabi ni Guning. Si Jiang Shu ay hindi matalino, o tuso. Malamang na hindi siya marunong magpatakbo ng negosyo. Ads by Pub Future. Gayunpaman, siya ay nagtrabaho ng husto at masigasig. Nagustuhan din niya ang pag-aaral. Hanggat determinado siya, nagtitiwala si Guning na talagang makakagawa siya ng isang bagay. Iyon ay exception of this content can be traced to N0V1 billion euros N. Natuwa si Jiang Shu na nagsimula ng isang kumpanya, ngunit nakaramdam siya ng awkward tungkol sa pera. Binigyan na sila ni Guning ng bahay. Nakaramdam siya ng lubos na kahihiyan kung humingi din siya ng pera kay Guning. Alam din ni Guning kung ano ang nasa isip ni Jiang Shu. She encouraged him, "Tito, walang gumagalang sa amin, mahirap lang kami. Ikaw lang ang lalaki sa pamilya namin. Dapat kang maging malakas at makapangyarihan para protektahan kami." Sinabi lang iyon ni Guning para aliwin si Jiang Shu. Wala siyang intensyon na ihayag ang kanyang iba pang mga ari-arian bago siya makagawa ng mas mahusay kaysa sa Tang family. Nangangailangan ito ng higit pa sa pera para malampasan ang Tang family. Hindi pera ang ibig sabihin ng lahat. Kailangan din niya ng kapangyarihan at suporta mula sa mga awtoridad. Mahirap pilitin ang isang opisyal na umalis sa kanyang posisyon gamit ang pera, ngunit mas madaling sirain ang kumpanya ng isang tao na may kapangyarihan. Sa makatuwid, ang isang mahusay na network ay ganap. Kaya pinlano ni Guning na aktibong mag-network sa hinaharap. Naantig si Jiang Shu. Malaki ang epekto sa kanya ng sinabi ni Guning. Eksakto. Dahil lamang sa mahirap sila, walang gumagalang sa kanila. Lalo na sina Guman at Guqing, sila ay hinamak at dinidiskrimina ng iba pang Gu family sa mahabang panahon. Hanggat makapangyarihan si Guman, Guqing o Jiang Shu mismo, hindi maglalakas loob ang Gu family na gawin iyon. Agad na napuno ng passion si Jiang Shu, ngunit nahihiya pa rin siya tungkol sa pera. "Tito, alam kong nag-aalala ka sa pera. Kung ganoon, matutulungan kita sa pera at maaari mong bigyan ang aking ina ng 20% na bahagi ng iyong kumpanya. Ang nanay ko syempre ay hindi magtatrabaho sa kumpanya mo, o makikialam sa negosyo mo. Kailangan mong magtrabaho ng husto sa iyong sarili. Mangyaring huwag maliitin ang 20% na pagbabahagi. Kung mas lumaki ang iyong negosyo, malapit nang maging katumbas ng 20% shares ang perang ibibigay ko sa iyo. Kaya kunin mo na lang habang pinapahiram kita ng pera, at huwag kang makaramdam ng anumang pressure," sabi ni Guning. Bagamat halos makumbinsi si Jiang Shu kay Guning, medyo nag-aalala pa rin siya. Paano kung ang kumpanya ay hindi kumikita? Ads by Pub Future. Nangyayari ito sa negosyo. Walang magandang darating ng walang panganib. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa pera. Kayang-kaya ko ito, taos-pusong sabi ni Guning. Siya ay hindi makapaniwalang tiwala. Oo, kaya niyang bayaran ito. Hindi niya gustong gawin ni Jiang Shu ang parehong bagay sa kanya. Ang kanyang layunin ay bumuo ng isang business empire na may bilyon-bilyon o daan-daang bilyong asset. Hanggat maaaring maging matagumpay si Jiang Shu sa lungsod F, sapat na ang ilang daang milyong yuan. Kaya, binalak ni Guning na mamuhunan ng 10 milyong yuan sa negosyo ni Jiang Shu. Siya ay may ilang daang milyong yuan sa kayamanan. Kayang-kaya niya ito. Bagamat hindi makikialam si Guning sa negosyo ni Jiang Shu, kung magkakaroon siya ng anumang problema, hinding-hindi siya tatabi. Narinig ni Guman at Guqing ang usapan ni Guning at Jiang Shu sa kusina. Si Guqing ay umiiyak na sa kaligayahan. "Ningning, napakagaling niyang bata. Oo, ginagawa ito ni Ningning para sa ikabubuti natin. Hindi naman natin siya mabibigo, di ba?" Sinadya ni Guman. Naunawaan kaagad ni Guqing kung ano ang layunin ni Guman. Naglakad siya palabas, kausap si Jiang Shu. "Shu, tanggapin mo na. Dapat tayong maging malakas at makapangyarihan. Wala nang magsasamantala sa atin." Sa suporta ni Guqing, si Jiang Shu ay ganap na ngayong kumbinsido. Sabay-sabay siyang sumagot, "Magaling, gagawin ko." Sa totoo lang,
Dati pa siyang may ideya na magpatakbo ng sarili niyang negosyo, ngunit kulang sa pera. Actually, may kaibigan akong nag-invite sa akin na mag-business ng construction materials together. Gusto ko talaga siyang makasama noong mga oras na iyon. Gayunpaman, dahil wala akong pera, sumuko ako sa huli. Sa 3 taon, milyon-milyong yuan na ang yaman niya. Ang kanyang asawa at mga anak ay namumuhay ng maayos. Sa totoo lang, naiinggit ako sa kanya, nahihiyang sabi ni Jiang Zuman. Mga materyales sa pagtatayo. Nang marinig iyon, nagliwanag ang mga mata ni Guning. Ito ay isang magandang ideya. Nagplano si Guning na maging kasangkot sa industriya ng real estate, at ang mga construction materials ay magiging kasangkot sa kanyang negosyo. Mas maganda kung makakatulong ang tiyuhin niya. Sa tingin ko ito ay isang magandang ideya. Tiyo, sumasang-ayon ako sa iyo na gawin ang negosyo ng mga materyales sa pagtatayo. Mamumuhunan ako ng 10 milyong yuan, sabi ni Guning. Ano? 10 milyong yuan. Nang marinig iyon, nagulat si Jiang Shu. Akala niya ay sapat na ang 1 milyong yuan. Hindi niya inaasahan na aabot ito ng 10 milyong yuan. Tito, since nakikisali na tayo, bakit hindi magsisimula ng mas malaking negosyo? Huwag kang manok, hinikayat siya ni Guning. Magaling, Ningning, hindi ko kayo pababayaan. Dahil nakapagdesisyon na si Jiang Shu, nagpasya siyang gawin ang kanyang makakaya. Tita, pwede ka na ring umalis sa trabaho mo. Kung gusto mong tumulong kay Tito, o maging isang may bahay, o magbukas ng maliit na tindahan, maaari kang pumili. Bukod dito, kailangang pangalagaan ng mga babae ang kanilang sarili. Mahirap kami noon, ngunit ngayon ay hindi na namin kailangang mag-alala tungkol sa pera. Hindi ako papasok bukas. Pagkatapos nating matapos ang legal na pamamaraan ng pagbili ng bahay, maaari tayong bumili ng mga produkto ng skincare, damit at alahas. At pagkatapos ay ayusin ang ating buhok, sabi ni Guning. Kabanata 83. Kung sakaling tumanggi si Guqing, agad na idinagdag ni Guning, Tita, hindi mo maaaring tanggapin iyon. Pamilya tayo. Kailangan nating suportahan ang isa't isa. Dahil pamilya sila, hindi makatanggi si Guqing. Sabi niya, sige, papakinggan kita, pero hindi ba nararapat na hindi ka pumasok bukas? Si Guning ay hindi pa magaling sa pag-aaral. Natakot si Guqing na maapektuhan ang kanyang pag-aaral kung humingi siya ng leave. 1 araw na lang ang pahinga, ayos na. At saka, matatapos lang natin ang procedure sa isang weekday, sabi ni Guning. Fine, nakompromiso si Guqing. Para naman kay Guman, naniniwala na siya ngayon na kaya ng kanyang Guning ang kanyang buhay at pag-aaral. Nako, bumili din ako ng damit sa CTG para sayo. Hayaan mong ilabas ko sila para sa iyo ngayon, na sinabi iyon, naglakad si Guning sa pangalawang silid. Kailangan niyang kunin ang mga reg along iyon sa telepatikong espasyo ng mata. Talaga. Hindi alam ni Guqing ang sasabihin. Lahat sila ay naantig sa kabaitan ni Guning. Nagdala si Guning ng maraming bag mula sa silid, inilagay ang lahat sa sofa. Agad na hinayla ni Guqing si Guman para tingnan. Bumili ako ng regalo para sa lahat. Para ito kay Tito. Inilagay ni Guning ang isang bag bago si Jiang Shu. Pagkatapos ay binigyan niya ng hiwalay na bag sina Guman at Guqing. Ang dalawang ito ay para sa inyong dalawa. Agad na kinuha ni Guman at Guqing ang mga bag. Shinyo, sayo ito. Ibinigay ni Guning ang huling bag kay Jiang Shinyo. Kinuha ito ni Jiang Shinyo, at nagpasalamat sa kanya, salamat, ate. Hindi inilabas ni Guning ang kanya. Wow, ito si Langmi. Dapat mahal. Hindi napigilan ni Guqing na magtaas ng boses sa pagkagulat. Malinaw niyang alam na ang Langmi ay isang sikat at mamahaling internasyonal na tatak. Ito si Armani. Si Jiang Shu ay namangha din. Palagi niyang pinangarap na magkaroon ng magandang suit, ngunit wala siyang sapat na pera para makabili nito. Ngayon ay pinadalhan siya ni Guning ng mas mahal na suit. Si Gucci naman. Napakaganda. Nagulat at nasasabik si Guqing.
Patuloy niya itong hinawakan sa kanyang katawan at tinanong si Guman, ano sa palagay mo? Ang ganda. Ngumiti si Guman. Napatingin siya sa damit na hawak niya. Minahal din niya sila. Mga ad ng pub future. Bagamat wala silang kabuluhan, bilang mga babae ay mahilig din sila sa magagandang damit. Napakaganda ng damit. Nagtaas ng boses si Jiang Xinyo sa pananabik. May mga telepono. Sa wakas, natuklasan ng lahat ng mga telepono sa ibaba. Natuwa pa sila. May bago akong phone. Halos mapasigaw si Jiang Xinyo. Ang iba ay naglabas ng isang bagong telepono mula sa ilalim ng kanilang mga bag, at binuksan ito. Napakaganda nito. Eksakto. Hawak ng lahat ang kanilang mga bagong damit at bagong telepono sa kanilang mga kamay. Halos hindi na nila maibaba ang mga ito. Anong amoy iyon? May naamoy si Guning pagkatapos ay agad na tumakbo sa kusina. Agad siyang sinundan ni Guman at Guching. Nakalimutan nilang patayin ang apoy. Sa kabutihang palad, hindi pa huli ang lahat. Si Guning ay may matinding pang-amoy, kaya maaga niya itong natuklasan. Nang tuluyang malaya si Guning, tiningnan niya ang kanilang Family of Fighters WeChat group. Binanggit siya ng lahat sa history ng pakikipag-chat. Lahat sila ay nagmamalasakit kung siya ay bumalik o hindi, kasama ang kanilang mga regalo syempre. Bahagyang umiling si Guning. Nag-type siya at nagpadala. Nakauwi na ako, pero wala na ako sa school bukas. Ibibigay ko ang mga regalo sa iyo buong araw pagkatapos bukas. Howran. Boss, anong nangyari? Maaari ba akong tumulong? Moke. Oo, anong nangyari? Guning. Wala, may kailangan akong harapin ang aking ina at ang aking tiyahin. Mangyaring panatilihin ito sa pagitan namin, at huwag ipaalam sa guro. Howran. Umalis ka ng nanay sa ospital. Bakit hindi mo sinabi sa amin ng mas maaga? Pupunta sana kami para sunduin ka at magdiwang. Zhang Tianping. Eksakto. Mga ad ng pub future. Guning. Ayos lang. Chu Peihan. Paano ang mga regalo natin? Lahat. Oo. Ano ang binili mo para sa amin? Guning. Malalaman mo kinabukasan. Sige, kailangan kong kumain ng hapunan ngayon. Paalam. Pagkatapos, hindi sila pinansin ni Guning. Oras na ng hapunan. Actually it was 9 PM already, so they were having night snacks, but everyone enjoyed it so much. After the dinner, almost 10 PM na. Hindi nagtagal ay umalis ang pamilya ni Guching. Marami silang gagawin, kaya hindi sila hiniling ni Guman na manatili ngayong gabi. Iniwan nila ang kanilang mga damit dito, dahil lilipat na sila bukas. Habang papaalis sila, pinaalalahanan sila ni Guning na dalhin na lang bukas ang lahat ng importante, at iwanan ang iba pang gamit sa lumang bahay. Maaari nilang ibenta ang mga kasangkapan mamaya. Bukod dito, sinabihan din sila ni Guning na huwag sabihin sa iba sa Gu family. Nais nilang mamuhay ng kanilang sariling buhay. Matapos mawala ang pamilya ni Guching, bumalik sina Guning at Guman sa sarili nilang mga silid. Sinadya ni Guman na hayaan si Guning na gamitin ang master room, ngunit tumanggi si Guning na gawin iyon. Si Guning ay hindi magtatagal dito. Pagkatapos ng kalahating taon, pupunta siya sa kabisera ng lungsod. Sa panahong iyon, bibili siya ng bagong bahay sa ilalim ng kanyang pangalan. Wala ring intensyon si Guning na hayaan si Guman na lumipat kasama niya sa hinaharap. Ang kanyang ina ay maaaring pumunta at bisitahin siya kung gusto ng kanyang ina. Kapag nasa kabiserang lungsod na siya, magiging komplikado ang sitwasyon, kaya ayaw ni Guning na isangkat si Guman. Si Guning ay hindi nagdala ng masyadong maraming gamit mula sa lumang bahay noong isang araw. Wala rin silang maraming mahahalagang bagay, kaya itinapon niya ang lahat ng lumang sirang gamit. Nagplano si Guning na mamuhay ng bagong buhay. Matagal na nag-usap sina Guman at Guning bago sila natulog. Halos 12 PM na, tiningnan muli ni Guning ang WeChat group bago siya natulog. Nag-uusap pa rin ang mga kaibigan niya, pero nanatili siyang tahimik. Parehong maganda ang gabi ni Guman at Guning.
Gayunpaman, sina Guqing at Jiang Shu ay hindi nakatulog. Masyado silang abala sa pag-iisip sa mga nangyayari ngayon. Ang link sa pinagmulan ng impormasyong ito ay nasa N0V3 pounds. N. Shu, parang hindi ka naniniwala sa nangyari ngayong gabi. Tanong ni Guqing. Hindi pa siya ganap na nakaka-recover sa pagkabigla. Pakiramdam nila ay nakasakay sila sa isang rocket, at umakyat sa langit ng direkta mula sa lupa. Ako. Ngunit ito ay totoo, sagot ni Jiang Shu. Kabanata 84. Iba na talaga si Ningning ngayon. Sinabi lang niya na hahayaan niya kaming mamuhay ng maayos noong nakaraang linggo. At tinupad niya ang kanyang pangako ngayong linggo. Nakakagulat naman, sabi ni Guqing. Eksakto, si Ningning ay naging ganap na kakaibang babae mula nang siya ay ma-accident sa sasakyan. Bigla siyang naging mature, independent, outgoing at confident. Hindi siya kumikilos tulad ng isang 18 taong gulang na batang babae, sabi ni Jiang Shu. Medyo nahihiya pa nga siya na wala siyang kapangyarihan tulad ni Guning. Maya-maya, dagdag pa niya, kahit ano, buti na lang nagbago si Ningning. Alam na niya ngayon kung paano lumaban. Sinira ng Gu family si Ningning at ang puso ng kanyang ina. Pinalayas pa nila ang mga ito sa lumang bahay. Sa kabutihang palad, si Ningning ay makapangyarihan na ngayon, kung hindi, mas mahirap ang buhay nila. Talaga. Kung alam nilang mayaman na si Ningning, may inggit sila. Malamang nasusubukan nilang magkaroon ng magandang relasyon sa isang mayamang Ningning. Ang mga taong iyon ay may sakit. Nakita ni Guqing ang iba pang mga tao sa Gu family. Dapat maging low-key tayo sa harap nila. Huwag magdulot ng anumang gulo, sabi ni Jiang Shu. Hindi sila nakatulog hanggang alas 3 ng madaling araw. Kinabukasan, bumangon si Jiang Xinyo para pumasok sa paaralan. Gising din sina Guqing at Jiang Shu. Maaga pa, pero hindi na sila makatulog. Tuwang-tuwa silang lumipat sa isang bagong bahay. Sinabi ni Guqing kay Jiang Xinyo na dumiretso sa Fenghua Luxury Mansion nang umalis siya sa kanyang paaralan ngayon. Nasasabik din si Jiang Xinyo na lumipat sa bagong bahay ngayon. Bagamat aalis sila ngayon, hindi sila nagmamadaling bumalik sa kanilang deposito, dahil hindi pa matatapos ang pag-upo ng kanilang lumang bahay hanggang sa katapusan ng buwan. Si Guqing ay pumasok sa trabahong gaya ng dati. Naisulat na niya ang kanyang resignation letter kagabi. Nagplano siyang humiling na mag-resign kapag siya ay pumasok sa trabaho. Si Guqing ay isang ordinaryong manggagawa lamang, kaya walang pagkakaiba kung siya ay magbibitiw. Kaya napakadali para sa kanya na magbitiw. Pagkatapos ng kanyang pagbibitiw, tinawagan ni Guqing si Jiang Shu. Magkahiwalay silang pumunta sa Fenghua Luxury Mansion. Mga ad ng Pub Future. Hindi sila nakatira malayo sa Fenghua Luxury Mansion. Mahigit kalahating oras lang bago makarating doon sa boss, pero kung rush hour, humigit kumulang 1 oras kahit sa kotse. Walang dumating na boss roon at si Jiang Shu ay humihila rin ng 2 malalaking malita, kaya hindi komportable para sa kanila na sumakay ng bus. Sumakay na sila ng taxi. Ginawa ni Guning na pang-araw-araw na gawain ang gumising ng maaga. Bumangon siya bandang alas 6 kaninang umaga, at tumakbo pababa. Siya ay tumakbo ng 1 oras na may 3 pahinga. Pagkatapos niyang makahinga, tinawagan niya ang kanyang punong guro para humingi ng pahinga. Hindi madaling humingi ng bakasyon bilang senior sa isang mataas na paaralan, maliban kung ito ay isang espesyal na sitwasyon. Pagkatapos ay nagsinungaling si Guning sa kanyang guro, sinabi niya na siya ay may regla, at napakasakit kaya hindi siya makabangon. Babae rin ang kanyang head teacher at naiintindihan niya kung gaano ito kasakit. Kaya pumayag siya. Medyo nakonsensya si Guning. Ngunit kailangan niyang humingi ng bakasyon ngayon. Tinapos ni Guning ang kanyang pagtakbo bago siya umuwi para maligo. Sa oras na iyon, nagising si Guman. Medyo natarante pa siya nang matagpuan niya ang sarili sa bagong bahay. Bumangon si Guman para maghanda ng almusal. Nang halos mag-alas 10 na, nakatanggap si Guman ng tawag mula kay Guqing na nagsasabing dumating na sila.
Hinayaan ni Guning ang kanyang ina na sabihin sa kanila na maghintay sa departamento ng pagbebenta. Nasa baba na sana sila. Pagkalipas ng 10 minuto, parehong bumaba sina Guning at Guman. Kanina pa tinawagan ni Guning si Weijero, kaya naghihintay na siya sa sales hall. Sa sandaling pumasok si Guning at ang kanyang pamilya, malugod silang tinanggap ni Weijero ng buong puso. Napili na ni Guqing ang bahay, kaya direktang sinabi niya kina Guqing at Jiangshu na kunin ang kanilang mga dokumento para matapos nila ang legal na pamamaraan. Pagkatapos noon, binayaran ni Guning ang pera bago nila nakuha ang susi. Ibinalik din ni Weijero sa kanya ang susi ni Guning. Ibinigay ni Guning ang susi sa kanya dahil hiniling niya sa kanya na kumuha ng isang oras-oras na tagapaglinis para linisin ang kanyang bagong bahay. Mga ad ng Pub Future. Nang matanggap ni Guqing at Jiangshu ang mga susi at ang sertipiko ng pagmamay-ari ng ari-arian, nanginginig ang kanilang mga kamay. Hindi sila kailanman naniwala na magkakaroon sila ng bahay balang araw, kahit na ang bahay ay regalo mula kay Guning. Umuwi silang lahat dala ang mga malita pagkatapos. Naantig si Weijero habang pinapaalis niya si Guning at ang kanyang pamilya. Napakagaling niyang bata. Hindi lamang siya bumili ng bahay para sa kanyang sarili, ngunit bumili din siya ng bahay para sa pamilya ng kanyang tiyahin. Siguradong sobrang close sila. Bumalik sila sa ika-9 na palapag, gusali no. 2, Zonji, at huminto sa no. 906 na siyang bagong bahay ng pamilya ni Guqing. Binuksan nila ang pinto at pumasok sa loob. Bagamat alam na nila kung ano ang nasa loob nito, namangha pa rin sila sa nakita nila sa harap ng kanilang mga mata. Ang pamilya ni Guqing ay naglalakad sa paligid na may kagalakan, tulad ng mga bata sa Halloween. Dito muna tayo kumain bago tayo lumabas, sabi ni Guning. Pagkatapos, lumabas sila sa no. 906 at tumuntong sa no. 901. Sina Guman at Guqing ay magkasamang nagluto, habang nag-uusap sina Guning at Jiangshu. Tito, nahihirapan ka ba sa pagsisimula ng negosyo ng construction materials? Tanong ni Guning. Ayaw niyang makialam sa negosyo ni Jiangshu. Inaalagaan lang niya ito. Tungkol sa mga materyales, plano kong pumunta sa merkado ng mga materyales sa konstruksyon ngayon at tingnan. Tulad ng para sa mga tagagawa, na may 10 milyong yuan na pondo, natural na gagamitin lamang namin ang pinakamahusay. Maghahanap muna ako sa internet mamaya bago kontaken ko ang mga manufacturer, sabi ni Jiangshu. Magaling. Maglilipat ako ng 1 milyong yuan sa iyo. Maaari kang bumili ng kotse. Hindi natin kailangang maging masyadong mataas ang profile sa simula kaya sapat na ang 500,000 yuan. Maaari mo itong bilhin ng direkta sa iyong pangalan. Bumili din ng computer para sa iyong sarili. Ang natitira ay maaaring gamitin bilang deposito para maghanap ng, sabi ni Guning. Pagkatapos kumain ay lumabas na sila. Sinadya ni Guning na isuot ni Guman at Guqing ang kanilang bagong damit, ngunit tumanggi sila dahil hindi pa sila nasanay. Hindi sila pinilit ni Guning. It took time, at naintindihan niya. Maraming bangko sa labas ng Fenghua Luxury Mansion, kaya naglipat si Guning ng 1 milyong yuan sa account ni Jiangshu. Pagkatapos ay naglipat din siya ng 1 milyong yuan sa card ni Guman at Guqing nang magkahiwalay. Sinubukan ni Guqing na tumanggi. Akala niya ay nakatanggap siya ng napakaraming bagay mula kay Guning. Ito ay 1 milyong yuan kung tutusin na labis sa paningin ni Guqing. Gayunpaman, hinikayat siya ni Guning na tanggapin ito. Higit na naantig ngayon si Guqing. Hindi masimulan ni Jiangshu ang kanyang negosyo sa maikling panahon. Bukod dito, kinailangan ng oras upang mapatakbo ito ng maayos. Hindi sila pumasok sa trabaho noong panahong iyon, at walang ibang pinagkukunan ng kita, kaya umaasa lamang sila sa kanila. Parehong sina Guman at Guqing ay hindi kailanman nagkaroon ng ganoong halaga ng pera sa kanilang mga account. Mahigpit nilang hinawakan ang kanilang mga card. Kung sakaling mawala ito. Kabanata 85. Si Jiangshu ay nagtungo sa kanyang negosyo,
Habang sina Guning kasama sina Guman at Guching ay sumakay ng taxi papunta sa commercial building sa downtown. Iminungkahi ni Guning na bumili muna ng mga damit, ngunit pinigilan ni Guching. Ningning, binilhan mo na kami ng damit kahapon. Hindi na natin kailangang mag-aksaya pa ng pera sa damit. Hindi sapat. Tinapon na namin ng nanay ko lahat ng luma naming damit. Kailangan din nating bumili ng bagong damit. Relax, hindi tayo bibili ng mga designer brand, kundi ilang common brands, pag-aaliw ni Guning. Hindi nila kailangan ng masyadong magarang damit. Ang marangyang damit ay para lamang sa mga importante o espesyal na okasyon. Sa pang-araw-araw na buhay, maaari silang magsuot ng ordinaryong damit. Nagsuot ang mga tao ng tatak ng designer para lang magpakitang gilas. Maraming medium-level na brand din ang may mahusay na kalidad. Nobela. Nakinig si Guching kay Guning sa dulo. Pumunta sila sa isang medium-level na brand ng mga damit para mamili ng Guman at Guching. Kahit na medium-level lang ang brand, luho pa rin ito para kay Guman at Guching dahil hindi pa sila nakakapunta sa mga ganoong lugar. Kaya naman, natakot sila nang pumasok sila. Si Guman at Guching ay hindi nakasuot ng magagandang damit, at tila mahirap, at pareho silang kumilos sa paraang hindi kumpiyansa, kaya ipinalagay ng tindera na wala silang kayang bilhin. Kaya hindi na siya nag-abalang batiin sila. Mga ad ng Pub Future. Hindi pinansin ni Guning ang tindera. Ginabayan niya sina Guching at Guman, casual na naglalakad. Kung nagustuhan nila, maaari silang bumili ng isang bagay. Kung hindi nila nagustuhan, aalis na sila. Pumili si Guching ng isang piraso ng damit. Pinahit niya ang tag ng presyo, at laking gulat niya. Nagkakahalaga ito ng 1,800 yuan. 1,800 yuan ang kanyang sweldo sa kalahating buwan. Bagamat alam niya na ang mga damit na binili ni Guning para sa kanila ay mas mahal kaysa doon, kahit na napakataas pa rin ang presyo nang makita niya ito sa sarili niyang mga mata. Samantala, isang sarkastikong boses ng babae ang tumunog, kung hindi mo kayang bilhin ang isang 1,800 yuan na piraso ng damit, kung gayon ay huwag na huwag kang papasok dito. Tingnan mo nga yang suot mo. Deserve mo lang ang mga murang bagay. Nakaramdam ng lubos na kahihiyan si Guching. Napayuko siya sa hiya. Nagalit si Guning. Napatingin siya sa babae, na nakakagulat na pamilyar. Itinaas ni Guning ang sulok ng kanyang mga labi. Nagmukha siyang masama, at tinawag, "Oh, hindi ba ito si MS Jin?" Narinig ng babae ang boses ni Guning. Nagbago agad ang mukha niya. "Sino ka? Hindi kita kilala." Natitiyak na ngayon ni Guning na malamang na pumunta ang babae upang makilala ang kanyang mga alahas, dahil sa sobrang pagkadismaya niya. Kung totoo ang kanyang alahas, galit na galit siya nang makitang muli si Guning. Hindi mo ba naaalala? Noong nakaraang linggo, sa tindahan ng alahas, kusa siyang paalala ni Guning. Tumahimik ka, nataranta ang babae at pinutol si Guning. Anong mali? Sa oras na iyon, isang babae sa edad na 40 taong gulang na nakadamit sa isang maluho na paraan ang lumakad mula sa kabilang panig. Bumilog ang kanyang mga mata nang makita si Guning at ang kanyang pamilya. Parehong nagulat sina Guching at Guman at nakaramdam ng pagkabalisa nang makilala ang babae. Pinaikit ni Guning ang kanyang mga mata sa lamig. Ang babae ay si Lin Liwan, ang ina ni Gu Xiaoxiao. Guching, Guman, anong ginagawa mo dito? Nagtatakang tanong ni Lin Liwan. Lampas sa kanyang imahinasyon na magpapakita rito sina Guching at Guman. Sa kanyang mga mata, palagi silang nagsusuot ng murang gamit mula sa mga stall sa kalye. Si Guching at Guman ay ayaw makipag-usap kay Lin Liwan noong una, ngunit sila ay magkamag-anak. Hindi nararapat kung hindi nila pinansin ang tanong niya sa publiko. Mga ad ng Pub Future. Alinsunod dito, maangin na sinabi ni Guching, "Nandito lang kami para tingnan." Ayaw ni Guching na malaman niya na narito sila para mamili. Sa harap ni Lin Liwan, mas pinili nilang magpanggap na mahirap magpakailanman. Nako, akala ko namumulot ka ng pera sa mga kalsada, at naglakas loob kang maglakad sa isang lugar na ganyan.
Nang marinig iyon, biglang nagbago ang tono ni Lin Liwan. Hindi na siya nag-abalang itago ang kanyang ganap na pang-aalipusta. Lin, kilala mo ba sila? Tanong ng babae. Oo, oo. Nasabi ko na sa iyo ang tungkol sa kanila noon. Mga hipag ko sila, ngumisi si Lin Liwan. Tila madalas na binastos ni Lin Liwan sina Guqing at Guman sa kanilang likuran. Agad na tiningnan ng babae sina Guman at Guqing nang may matinding disgusto. Ngunit dahil nandito rin si Guning, hindi siya naglakas loob na pagtawanan sila. Guman, matapang kang umalis sa lumang bahay, sa halip na humingi ng tawad sa amin. Bagamat galit pa rin si Lin Liwan kay Guning. Binayaran ni Guman at Guning ang kanilang pag-uugali. Kaya hindi na siya naiinis gaya ng dati, ngunit ngayon, nang makitang kasama ni Guqing si Guman, naniwala si Lin Liwan na malamang na hinayaan ni Guqing si Guman na manatili sa kanya. Nairita agad siya. Guqing, pinayagan mo ba si Guman na manatili sa iyo? Nilinaw ito ng aming ina. Kung maglakas loob kang hayaan si Guman na manatili sa iyo, hindi ka na namin tutulungan. Parang tinulungan nila si Guqing. Si Guning, na hindi pinansin, ay hindi napigil ang matawa sa isang balantunan na paraan. Hindi napansin ni Lin Liwan si Guning hanggang ngayon, ngunit nang tumingin siya kay Guning, namangha siya sa unang tingin niya. Oo, namangha siya, dahil ibang-iba na si Guning ngayon. Si Guning ay mas maganda kaysa dati, at hindi na niya ibinaba ang sarili sa harap ng sinuman. Siya ay tumingin eleganteng sa ilang mga lawak. Iyon ay parang tinulungan ng Gu family ang aking tiyahin. Sa pagkakaalam ko, umasa ang tiyahin ko sa sarili niya simula nang ikasal siya. Tinitigan ni Guning si Lin Liwan, hindi na rin siya nag-abalang itago ang kanyang lubos na pagkaayaw. Si Lin Liwan ay agad na nagsuot ng hindi magandang mukha. Napahiya siya sa mga salita ni Guning sa publiko. Pagkatapos, sumunod si Guqing. Lin Liwan, linawin natin. Hindi namin kailanman natanggap ang iyong tulong. At saka, hindi ko kasama ngayon si Guman. Talagang hindi siya nakatanggap ng tulong mula kay Guqin Siang. Hindi niya hahayaang samantalahin siya ni Lin Liwan. Ikaw, ang mukha ni Lin Liwan ay tila hindi kaaya-aya. Ngunit hindi niya maitatanggi ang katotohanan.